Hi! Magandang araw sa ating lahat. Magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga. Saan mang pong panig ng mundo, saang mang bahagi ng Pilipinas, nawa po ay nasa mabuting kalagayan kayo at malakas pa rin po ang ating loob para harapin ang lahat ng mga paghamon sa buhay na atin pong kinakaharap. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa Ka Eric Celis YouTube channel and even sa inyong pag-promote at pag-follow sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook Live na ginagawa po natin yan every 9:15 in the evening sa Pilipinas po. Ngayong araw po, magkakaroon na naman tayo ng isang talakayang bayan kung saan ay ating ilalahad. Ano po ba ito mga style na ginagawa nila Ping Lacson sa Senado? Partikular itong tandem ni Batman at ni Robin, no? Ang Batman si Tito Soto, ang kanyang Robin sidekick si Ping Lacson. Hinggil po sa kung paano nila drama-dramahin at imamaniobra ang nagaganap na Senate Blue Ribbon Committee upang hindi sumabog ang katotohanan na nai-involve po at dumudugtong ang mga trails of criminal and testimonial presentation ng mga witnesses papunta kay Martin Romualdez at kay Marcos Jr. Pangalawa, pag-uusapan din po natin mga kababayan hinggil dito sa kontrobersiya. Mga ilang oras lang po lumabas ang pahayag ng Malacanang sa pamamagitan po ng kanilang pambansang tagapagtahol ni Marcos Jr. sa katauhan po ni Aling Claire Marites, ang botangera ng Malacanang, na gustong ipasiguro daw ni Marcos Jr. kung nasa legal na batayan ang pagkakatalaga nito kay Baguio City Mayor Benji Magalong bilang special advisor to the Independent Commission for Infrastructure na kanyang binuo bilang pamamaraan na isustain ang kanyang damage control at mga publicity and public relations gimmick upang hindi siya mapuruhan bilang mastermind dito nga sa usapin ng pagsambulat ng pandarambong at mga usapin ng pangungurakot sa flood control projects among other issues of massive corruption and plunder. Aba, nang sinasabi na nito sa pagpapahayag mismo ni Aling Claire Marites, no? Sabi ko nga, ito yung presidential barker na pinapasahod ng gobyerno ng more than 300,000 pati perks and privileges. Walang ibang ginawa ito kundi mag-atake at mang-intriga laban sa kay Vice President Sara Duterte at kay former President Rodrigo Duterte. Ayan. So sabi nila ng Office of the President, tinitingnan nila kung si Mayor Magalong ba ay magkakaroon ng conflict of interest sa kanyang pagkakatalaga bilang special advisor to the Independent Commission on Infrastructure. Pero wala pang mga 3 oras siguro na kumalat sa social media, nagpadala kaagad si Mayor Magalong po ng kanyang resignation letter. Talagang alam na niya na ilalaglag siya ng Malacanang. Ginamit lang talaga siya para kumalma doon sa mga naunang mga pagbirada ng kanyang pagpupuna, no? Ang kanyang mga kritisismo hinggil sa papel ng House of Representatives nila Martin Romualdez, nila Saldico at iba pang mga kongresista sa maagang bahagi ng pag-iingay na ito ng iskandalo hinggil sa pandarambong at mga pangungurakot, lalo na po involving the notorious flood control projects under Marcos Jr. Pinakalma siya kaagad ni Bongbong Marcos Jr. No? Yan ay mga recommendations ng kanyang publicity and public relations team ni Marcos. Kaya nga pag-usapan din po natin itong bakit nag-resign na lang ng tuluyan si Baguio City Mayor Magalong. At ano ba ang mga dahilan nito sa ating pagtingin na nagbunsod ng kanyang pagkalas na dito sa binuong special body, kunwari ni Marcos,
pertaining to conduct investigation sa mga maanomalya at batbat ng korupsyon at pagnanakaw at pangungurakot na mga proyekto sa gobyerno. Okay? At ano ang implikasyon nito sa damage control na gustong gawin ni Marcos? Ayan. Unahin muna natin itong mga style ni Senator Ping Lacson na kung si Senator Miriam Defensor Santiago pa nang nabubuhay pa siya. Tinatawag niya ito si Senator Ping Lacson na senator na si Pinky Lacson. I do not know for what very reason si Senator Miriam Defensor Santiago ay namayapa na po. Kababayan ko yan, Ilongga. Fighter, magaling, matalino, may paninindigan at hindi mo basta-basta yan masusuhulan o magugulat-gulat mo. Ano? So ito pong si Ping Lacson, halatang halata ang mga galawan, sinyasan, yung body language at yung mga body signs nila. Na tatlo sila dyan pag nagkakaroon ng Senate Blue Ribbon Committee, si Tito Soto Itbulaga Senator, si Ping Lacson at itong si Secretary Boyeng Rimulya ng Department of Justice. Kamakailan po, naging mainit ang sagutan nito ni Ping Lacson at ni Senator Marcoleta dahil nag-raise ng valid question si Senator Marcoleta on the conduct of the Senate Blue Ribbon Committee under the principle of maintaining objectivity and impartiality. Ibig sabihin po, dapat hindi nagpapakita ng bias o pagpanig sa anumang sides ang Senate Blue Ribbon Committee, lalo na po ang kanyang chairperson na sa katauhan ni Ping Lacson, sapagkat may opinion na ipinapalabas si Ping Lacson even sa mga media interviews na mas pinaniniwalaan niya na credible as witnesses itong sila Bryce Hernandez at itong sila Alcantara kung ikukumpara sa naunang pagsambulat ng mga revelations na ginawa ng mag-asawang Diskaya, wherein na-link po ang maraming kongresista, maraming opisyal ng gobyerno, at pati po si Saldico, lalo na, at si Martin Romualdez. Doon sa inilabas at inihayag ng mag-asawang Diskaya na sworn statement or joint affidavit na ginawa nila during the time na ang Senate Blue Ribbon Committee chairperson ay si Senator Marcoleta pa. Ngayon, sa kadahilanang yon, bigla pong nagkaroon yon ng caucus, at nagpatawag ng maniobra para magkudeta na pala sila Marcos at Romualdez through sa pangunguna ni Ping Lacson at ni Tito Soto. Yun, nagkaroon ng tawagan at mga pasimplihan during that day na nagtestimonya ang mag-asawang Diskaya. At walang iba na nagkumpas nito, si Marcos Jr. mismo at sila Martin Romualdez. And during the time of the caucus and the political kudeta na initiate nila, ay nandun mismo sa loob ng Senado, building nila sa Senado. Malapit lang doon sa caucus area, si Sandro Marcos. Para i-oversee at ipasiguro na ang kumpas ng tatay niyang si Bongbong Marcos Jr. at ni Martin Romualdez na tiyuhin niya ay magaganap sa pamamagitan ng pagtanggal kay Chis Escudero bilang Senate President at ang pagtanggal na rin mismo na siyang principal target nila sa araw na yon kay Senator Marcoleta sa pagiging Senate Blue Ribbon Committee Chairperson. At nagkaroon ng realignment of majority senators. Kung kaya, yung mga dating kaalyado at nakalinya kay Pangulong Duterte na political group na mga senador ay nagsipaglipatan. Dahil po dito sa political maneuverings na ininitiate, pinangunahan at kinumpasan nila Marcos Jr. at Martin Romualdez at ipinatupad po ng kumparing buo ni Martin Romualdez na si Itbulaga Senator Tito Soto at ang sidekick niyang si Ping Lacson. Ayan. Doon pa lang po nagbanggaan kaagad, Makita natin yung mga dilaw at pink, na mga remnants at ang mga hilaw na komunista kagaya ni Ontiveros ay nag-alyansa dito kina Pinky Lacson at kina Itbulaga Tito Soto.
And then, nagkaroon sila bigla ng bilang na 15 majority senators. And so, successfully po ay natanggal si Chis Escudero at ganon din po si Senator Marcoleta. At ngayon nga po nakikita ng taong bayan ang kaibahan. Bigla pong na sidestep, na pa isang tabi, at hindi na po binibigyan ng karampatang atensyon ang mga pagbubunyag at mga marami pang isisiwalat ng mas malawak ang koneksyon dito sa kasindikatuhan na ito ng flood control and among other projects ng kontraktor na mag-asawang Diskaya. Ayun. At napag-usapan nga, umabot ito na hindi ito tinatanggap ng Department of Justice sapagkat nagkaroon ng extra requirement si DOJ Secretary Boying Rimulya na wala naman sa batas hinggil sa Witness Protection Program na kailangan mayroon kaagad na restitution immediately, no? Even na wala pa ang kaso at iniimbestigahan pa lang ito sa antas pa lang ng Senado, ay gusto na ni Tito Soto, ni Boying Rimulya, of course, nila Tito Soto, Ping Lacson at nila mga Tulfo brothers na ito, lalo na si Erwin Bendalo. Dalo Bender Erwin Tulfo, na sundin ang gustong mangyari ni Rimulya na dapat ang mga Diskaya couple bago sila makapasok doon sa Witness Protection Program ay isurrender nila ang mga kayamanan nila. That may be good sa unang tingin for the best interest ng taong bayan, pero tayo po ay mayroong sinusunod na proseso Hindi pa naman napatunayan sa korte kaagad, no? Upang ito ay isurrender nila for them to avail the State Protection Program na wala namang ganong requirement sa batas. That's the argument. Hindi po ibig sabihin na ayaw natin o pinoprotektahan natin ang mga Diskaya na sila po ay mag-surrender o bawian ng kanilang mga ninakaw na kayamanan mula doon sa pandarambong ng mga government projects. Kasabwat ang mga kongresista, taga DPWH, at posible po pati ang mga Marcoses. Sapagkat lumalabas nga, tatlong mga construction companies ng Diskaya na ito, na grupo, ay nangontrata din po pala sa flood control projects sa Ilocos Norte nila Sandro Marcos. At pinakinabangan din po ang kita dyan nila Sandro Marcos at ng tatay niya, kagaya ng ini-expose earlier ni Manong Governor Chavit Singson nang lumantad ito doon sa Club Filipino a day before ng rally noong September 20 siya naglantad, at ang big rally sa buong bansa noong September 21. Ayan. So para maiwasan na may dugtong at may lahad kung magkano at ano ang mga pinagdi-deliver ng mga Diskaya couple na ito, minaniobra nila Itbulaga Tito Soto at ang kanyang sidekick na si Ping Lacson na hindi po mabigyan ng sapat na paglalahad at kagaya po ng sapat na proteksyon sa gobyerno itong mag-asawang Diskaya na sa tingin nila ay hawak na witness ni Senator Marcoleta. Ayun. So ngayon, nakita po natin na in the next move na ginawa po nila Lacson at Soto, obvious po na nagsasabwatan. May maniobrahan itong tatlo. Si Ping Lacson, si Tito Soto, at pati po itong si Secretary Rimulya ng DOJ. Una, hindi po may tatanggi na ini-screen nila at sinisiguro na hindi magkakalat ng pagsabog ng mga unnecessary and unwanted revelations ang mga witnesses. Kaya po, kinontrol nila at minaniobra nila na kailangan ay kontrolado at scripted na nila ang lalamanin ng mga sasabihin ng mga witnesses po, kagaya po nito ni Bryce Hernandez, na dating Assistant District Engineer ng sindikato dyan sa Bulacan DPWH, at pati po itong si Alcantara. At nakita po yan kung paano nila ginawa ang maniobra na yan, that even on camera, nakikita po na iniaabot ni Boying Rimulya at ng kanyang staff ang dapat basahin ni Alcantara doon po sa Senate Blue Ribbon panel, na iba doon sa papel na kanyang hinahawakan at inihanda.
at makita natin uncomfortable, naaasiwa at hindi po palagay at panatag si Alcantara sapagkat nakikita po natin na kinuha yung papel na una niyang hawak at inilagay sa harap niya ang mga papel na dapat yun ang magiging guide niya. Obvious naman po kahit review pa ang Senate security camera na nakatutok po doon sa panel na yon ng schedule na yon ng Senate Blue Ribbon Committee at yung mga kindata nila Tito Soto at nila Bryce Hernandez, yung mga galawan ng grupo nila Erwin Tulfo, nila Ping Lacson, Tito Soto at ni Boying Rimulya, nagpapakita po ng isang pattern ng conspiratorial actions. Pakikipagsabwatan po ang tawag dyan. And there is only one motive for that. Ilihis at iligaw po ang totoong patutunguhan ng investigasyon. At yan ay nagpapakita na talaga pong ang disenyo kung bakit kinuhanan ng poder at mga mahalagang kapangyarihan sa Senado at mga komitibang hahawakan ang mga Duterte-aligned senators na naging minority ngayon that include kay Senator Marcoleta ay dahil gustong gamitin at kontrolin nila Marcos at Romualdez ang very powerful venue and authority na mayroon po itong Senate Blue Ribbon Committee. Kaya nakikita natin itong mga biglang pag-abot ng papel, yung panggigipit sa witnesses na nagdadagdag ng sarili niyang requirement na wala sa batas, itong si Boying Rimulya, itong mga kendatan sinyasa nila Tito Soto, Ping Lacson at nila ng mga witnesses na ginamit nila ngayon, itong fair-haired boy, ang golden boy nila na si Bryce Hernandez, alam natin na pinapasabog nila ang tinatawag na squid tactics. Ayan. Ang squid tactics po ay ang taktikang labo-labo na para hindi makita ang pinaka-focus mo. Ang pinaka-focus dito ay maipakita ang criminal trails of interconnection. Hindi lamang kay Saldico, sa mga kongresistang kasabwat niyang magnanakaw at mandarambong, sa sindikatong kriminal sa DPWH, ang papel ng DBM at ng COA, Commission on Audit, ang papel ng mga kriminal na contractors. We are just talking pa sa punto pa lang ng flood control projects amounting to 1.4 trillion pesos halos. Ang dapat po na makita na criminal trails and pattern of connections papunta kay Martin Romualdez mula dito sa binanggit kong mga sindikatong kriminal papunta po kay Marcos Jr. pilit itong inililihis, ginugulo at pilit na pinagtatakpan nila Ping Lacson, Tito Soto at ng kanyang mga koneksyon kay Boying Rimulya na kunwa-kunwari pinagpapatuloy pa rin ang investigasyon. At kung kaya yan ang tawag ay squid tactics. Magpapalabas ng tinta yung pusit, no, kung inuhuli mo siya para maging malabo ang tubig. Pero they are underestimating the intelligence of the people. Minamaliit namang masyado ni Ping Lacson, ni Tito Soto, ni Boying Rimulya at ng mga kagrupo nila na mga senador na alipores na ngayon ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos Jr. ang kakayanan ng mamamayan na makita po ito. Obviously, nalusutan po sila ng biglang pinresenta ni Senator Marcoleta ang kanyang surprise witness. Nabuo ang loob at handang magsiwalat ng kanyang nalalaman at hindi na paghandaan nila Boying Rimulya, nila Ping Lacson, Tito Soto, na ito ay makontrol, mamaniobra nila at mahihilot-hilot nila ang lalamanin ng kanyang revelations. Kaya nakalusot, pinagbigyan, nagulat sila. Akala nila kung ano lang ang sasabihin at may dalang affidavit, no? O sinumpa ang salaysay at nanumpa mismo sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee sa buong kapulungan na yon at nakita natin ang kanyang delivery na i-connect niya ang mga criminal trails and pattern of connection and conspiratorial coordination sa pagitan nila Saldico at nila Martin Romualdez. At alam natin, ang sunod na dugtong yan
kay Marcos na, mga kababayan. Kaya biglang kambyo si Ping Lacson, sabi niya, ipa-imbestiga natin ang background nito ni Orly Gutesa, a retired sergeant or sergeant, formerly sergeant, sargento sa Philippine Marines ng Armed Forces of the Philippines. Ayun. At sabi niya, next time, wala po tayong papayagang witness dito na hindi natin na-vet o na-check ang kanilang background. Wow, biglang nagkaroon ng background investigation requirement. Bigla na lang ito nang nalusutan sila ng sumasabog na revelations po nito ni Orly Gutesa. Ngayon, pati po ang mga affidavit pinapakontrol na ni Ping Lacson. Kailangan may pre-submission or prior submission para mabasa daw nila. Siyempre, pag nabasa nila, mahandaan nila, not on the day of the testimony lang nila babasahin. Wala din po yan sa rules, mga kababayan. So, kaya nga, medyo magbabanggaan na naman ito sa susunod na Senate Blue Ribbon Committee. Salpukan na naman ito nila Senator Marcoleta, and I hope na ang ibang senador ay talakayin ito sa plenaryo ang ginagawa ni Ping Lacson at nila Tito Soto. Kung hindi man sila makalusot doon sa Senate Blue Ribbon Committee, the minority and the opposition group must challenge this on the floor, itong ginagawang diskarte ni Ping Lacson. Pa-background check ang testimonya, pati ang tao, at walang testimonya na papayagan kung walang prior submission ng affidavit. Wow! Ano ito? Korte? Na para bago mag-proceed ang trial, magkaroon ng mga judicial affidavit bilang submission mo? My goodness. So, iba na po ito talaga sapagkat nagulat sila na detalyado ang recollection na inihayag ng sa testimonyang inilabas ni Ginoong Orly Gutesa. Kaya nga, to the rescue kaagad si Ping Lacson, no? At sila Tito Soto na rin upang gamitin ang kanilang majority, authority, and power para supilin ang ano pamang kahalintulad na mga pagbubunyag at ihahayag na mga testimonya ng iba pang gustong mag-volunteer dito sa kanilang nalalaman sa kasindikatuhan ng Marcos, Romualdez, Saldico na Special Plunder Operations na ginawa na umaabot sa 1.4 trillion pesos, mga kababayan. Ayan, maliban sa ginigipit ni Boying Rimulya para hindi ma-avail basta-basta ang Witness Protection Program, kaya hindi na po pumayag si Orly Gutesa na doon pa magpailalim sa proseso ng Witness Protection Program ni Boying Rimulya ng Department of Justice. Delikado po kasi pwede siyang ay maimpluwensyahan at kung ano pa po ang mga ibang hakbang na gagawin sa kanya para pipilipitin ito upang sumunod sa script design ng gustong mangyari nila Marcos at Romualdez doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon, hindi pa kontento sila dyan, mga kababayan, sa ginawa nila dito kay Orly Gutesa na dapat ipa-background check daw ni Ping Lacson, samantalang hindi naman niya pinapahanap at ipinag-uutos na bibit-bitin si Saldico. Lahat na yata nagsasabi na si Saldico ang matador, tirador at executioner, berdugo sa katayan ng perang ninakaw at dinambong para kay Romualdez and of course para kay Marcos. And yet, sabi ni Lacson, interparliamentary courtesy daw. Wow, okay ka lang? Ngayon, binutas-butasan nila ng grupo nila Marcos at Romualdez, nila Ping Lacson at Tito Soto. Nakita nila na hindi daw tama ang notarial information na ginawa ni Orly Gutesa, yung notaryo, na may dry seal, may notarial number at may abogado. Sapagkat pumalag daw di umano itong abogada na nagnotaryo at nagtatak ng notarial confirmation sa dokumento ng salaysay na sinumpaan ni Orly Gutesa. Ngayon, ang posisyon dyan, sa isang interview nakita ko ni former Congressman Mike Defensor na siya po ang dumugtong at dinugtungan pala ni Orly Gutesa papunta kay Senator Marcoleta. Sabi niya, naniniwala siya na pumunta sa office na yon si
Sergeant Gutisa upang magpanotaryo. At subalit hindi ini-expect nitong law office at nitong abogada na ganun kabigat ang epekto at implikasyon ng pagpapahayag na yon sa Senate Blue Ribbon Committee na nakita ng buong bansa at ng buong mundo. Sabi ni Congressman Mike Defensor, former Congressman Mike Defensor, ay malamang pinilipit at tinakot, inintimidate itong abogada na nagtatrabaho pala ito sa Bureau of Jail Management and Penology. Hindi natin alam bilang consultant, retainer lawyer, pero may line of pressure laban sa kanya. At alam natin ang namumuno ng Bureau of Jail and Management and Penology, under yan sa supervision ng isa pang kapatid ni Boying Rimulya, si John Vic Rimulya. Ngayon, naniniwala din po ako na pumunta si Gutesa doon po sa law firm na yon at nagpatatak ng kanyang notaryo. At kasi hindi mo makukuha yung dry seal na isang authenticity na ang dokumento ay tama na ginawa, dahil po ang dry seal ay hindi mo pwedeng kunin yan sa loob ng opisina. Pangalawa, imposible din po na kunin niya ang notarial number. Paano niya malalaman ang notarial number kung siya ang gumawa nito o pineke nila? Kasi tumutugma sa notarial number services ng abogada. So, ang ibig sabihin, pinasok ni Gutesa ang office, kinuha ang dry seal, at kinopya niya ang notarial number, and then tinamper niya lahat. That is very improbable in human experience. Ang totoong nangyari diyan, nagpanotaryo siya. At nagpanotaryo, subalit hindi ini-expect siguro nito ng abogada at ng mga kasamahan niya doon sa law office nila na maliit pa lang naman, mukhang wala pang 2 taon itong nagpa-practice ng pagka-abogada, itong si Aspera, I forgot the name, pero just the same, hindi po ito gawa na diskarte ni Gutesa para nakawin ang dry seal ng isang law office at pati ang notarial number upang itamper niya. But that's secondary and beside the point. Ang importante, kung question at binubutas ang notarial affiliation and confirmation na ito, wala na pong material basis yon sapagkat sinumpaan po ng harapan at personal direkta, nanumpa at nag-under oath si Orly Gutesa at the very forum of the Senate Blue Ribbon Committee. And it has a legal weight and legal value. And besides, direkta niya pong idiniliber personal ang kanyang salaysay. Ngayon, kung dinideny ito ng abogada na kunwari ay dinaya, tinamper at fake ang notaryo, siya ang dapat imbestigahan. Paano napunta kay Gutesa ang notarial number? Kasi hindi mo pwede makukuha yan, nasa logbook nila yan. At paano niya nagamit ang dry seal? Ayun. Magsisinungaling na lang, bistado pa, no? Ito ay mga maniobra. Ito ay panggigipit at harassment and more to come. In fact, nagpalabas na kaagad ang grupo nila Marcos Romualdez at Saldico ng 2 kunwari ay kasama nito ni Gutesa na mga security details din kay Saldico na dinideny nila ang ginagawang mga pinagsasabi daw ni Gutesa. So, impugn and destroy the witness. Yun po ang target nila ngayon. That is a usual tactic of criminals. Taktika po yan ng mga kriminal. Alam yan ni Ping Lacson. Naging pulis po siya. Okay? Mga kababayan, ito naman po ang isa pang style ni Ping Lacson. Huwag nating kalimutan, babalikan natin ito mamaya o sa live natin. Pasimuno po ito si Ping Lacson ng isa pang anomalya na hindi pinag-uusapan. Itong Joint House and Senate Resolution number 10. Kung saan pwede silang kumuha ng tinatawag na extraordinary fund or contingency fund at gagamitin nila para sa kanilang mga pang-araw-araw na gamit, at ito po ay nagkakahalaga ng millions of pesos every month. At ang ginagamit lang nila ay certification or liquidation by certification. Walang resibo, wala pong maayos na audit report
at hindi po ipinapakita kung saan ginamit ang mga items na yan. I-liquidate mo by certifying na nagamit mo. Both sa House of Representatives at sa Senado, ginagamit po yan hanggang ngayon itong dubious, makakaduda at makaanomalya na Joint House and Senate Resolution number 10. Ang pakana at author niyan, si Ping Lacson din po, mga kababayan. So yan ay isang forma ng pangungurakot din. Mantakin mo, bibigyan ka buwan-buwan 1-2 bilyon sila sa Kongreso, pati ang mga komunistang terorista at grupo ng mga hilaw na komunista at mga magnanakaw bilang allowances or extraordinary fund. Ganon din sa Senado or contingency and exigency fund nila. Millions po yan, mga kababayan. At ang author po niyan, si Ping Lacson, na hindi na kailangang i-audit yan, parang confidential fund din nila, at yan ay liquidation by certification. Mga ipokrito. At si Ping Lacson din po ang author nitong maluho na pagbubuo at pagpapakonstruct ng Senate new building dyan sa may BGC. Dyan malapit sa dating pwesto ng General Headquarters ng Philippine Marines. No, dyan sa may Taguig, BGC, papunta McKinley, mga kababayan. 22 billion mantakin mo. 22 billion na ngayon ay dahil po sa tinatawag na inflation and pag-devalue ng peso, 32 billion na ang inabot ng budget, hindi pa tapos. Itong gustong mangyari ng maluho na diskarte nila Lacson na magkaroon ng Senate building. 32 billion, pwede ka naman magkaroon ng Senate building na maybe 5 billion. Okay na. You don't need a much luxurious physical building para mag-deliver ng competent and makatarungan na serbisyo bilang senador sa taong bayan. In fact, dapat mas simple at payak, hindi maluho. Ito, author din ito si Ping Lacson ng tinatawag na 32 billion na ngayon ang cost. Hindi pa tapos ang kanilang luho na building na yan dyan sa dating malapit lang sa headquarters ng Philippine Marines natin. Mga kababayan, mahirap po kung nagmamalinis ka na hindi ka naman malinis. Mahirap na ikaw ay nagpupusturang crusader at isang magaling na investigador ay bagahi at puno ka naman ng batbat na mga issue at kasalanan sa mamamayan. Ayan. And ang kay Mayor Magalong is a very simple, clear indication that he doesn't fit and he doesn't belong doon sa grupo na binuo ni Marcos sapagkat ito ay para magtakip, maglihis at magtabon-tabon ng katotohanan ang mastermind at ang conspiracy ay nagsisimula kay Marcos mismo at kay Martin Romualdez. And the rest are only actors and players according to the degree of their roles, kagaya ni Saldico at ng mga kriminal na mga kongresistang magnanakaw at ng mga kriminal at sindikato na DPWH at kriminal na mga contractors. Hindi po nababagay si Mayor Magalong na may isang integridad at may isang salita doon sa isang grupong binuo na magiging tuta, rubber stamp at instrumento sa publicity and public relations gimmick rather than being a truly and genuine independent body. Ayun. Yan pong dahilan kung bakit na siya nag-resign. Ayan. So, dadagdagan po ito ng next video ni Ka Eric. Ano po ang implikasyon at ano po ang mga mangyayari dito sa pagtiwalag na mismo by himself ni Mayor Magalong para hindi na po siya madadamay dito sa Pansit Canton at Chapsuy na uri ng kunwari independent investigative body na binuo ni Marcos. With the resignation of Mayor Magalong, one thing is certain, he will be speaking again the truth and the reality from the perspective of what is true. Ayan. At sana ituloy-tuloy niya at maging consistent siya doon sa unang mga pagpupuna niya at balikan niya na ang criminal trails ng pandarambong, pagnanakaw, pangungulimbat at pangungurakot sa pundo ng bayan, partikular sa usapin ng notorious na flood control projects na umaabot sa 1.4 trillion pesos ang dinambong posible, ay walang ibang punong kriminal na salarin nito. Sila Marcos Romualdez, mga kababayan. Don't forget
to like, subscribe, promote our videos, and don't forget po na tumulong pa rin sa ating advocacy campaign na ginagawa po ng Bangon Sambayanan with a group of Ka Eric. Ang ating support line po is 0916-308-7710. Ulitin ko po, 0916-308-7710, Rohilda Celis po. Maraming salamat sa inyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal ng ating bansa kundi tayo rin mga Pilipino. Mga kababayan, tayo po ay magkaisa sa tama at totoong direksyon ng pagbabago sa lipunan at pamahalaan. Kaya nating abutin po yan sa sama-samang pagkamulat at sama-samang pagkilos at pagtindig. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ka Eric is signing off for a while. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye!